Siniseryoso ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, ang tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahirap sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Para lang sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ang lagi nagbibigay sa atin ng panibagong araw, at ang araw na ito ay mula sa Diyos. Kung hindi niya tayo binigyan ng pagkakataon na patuloy na mabuhay sa araw na ito, hindi sana natin nagawa ang mga bagay na dapat natin gawin para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ibang tao, para sa bayan. Kaya karapat-dapat lamang na purihin at pasalamatan ng Panginoon. Marami tayong pwedeng ma-consider, Panginoon, na biyaya na dapat pagpasalamat sa Panginoon. Ngunit maganda man o hindi, ang nangyari sa araw na ito, karapat-dapat kami magpasalamat sa iyo. At muli, nilapit kami sa iyo. Tulungan mo kami magkaroon ng kababaan ng loob na makinig sa iyong mensahe. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Hindi man ako karapat-dapat dahil sa aking mga kahinaan, sa aking mga kasalanan. Maraming salamat. Kahit sa sandali pa lang, oras na naman lamang ay magamit mo ako ang aking tinig upang maging daluyan ng iyong mensahe. Gayon din po ang dalangin ko sa makakarinig ng Monday Gospel, Panginoon. Ngayong simula ng panibagong buwan, Abril 2024, Panginoon. Naisip mo po ang aming mga puso, bigyan mo po kami ng kababaang loob na makarinig at sundin at ibahagi sa iba yung mabuting balita.
muli ang karunungan ay ipagkaloob mo sa ibang lingkod upang ikaw ang madinig namin na ang aming espiritu at espiritu mo ay magkaisa. Halina Espiritu Santo, kailangan ka namin. Paalala mo sa amin na hindi lang kami katawang lupa, kundi kami may espiritu at kaluluwa. Ang lahat ito na sa iyo, sa Espiritu Santo. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinulubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang ulat ng mga bantay. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawa na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. At inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw sa pamamagitan ng social media, kamukha po ng Facebook Live. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. At maraming salamat sa Panginoon. Nagsimula na naman ang panibagong buwan. At ngayon po ay April 1, 2024. At ang ating pong pagbasa ay nagmula po kay San Juan. Ito po tungkol sa parang continuation lang ng muling pagkabuhay ni Jesus. At yun nga po ang ulat ng mga bantay.
yung mga bantay, yung mga kawal na nagbantay sa pinaglibingan kay Hesus Kristo. Amen. So, alam po nyo, no, medyo dito po sa bandang part ng gospel, tungkol, alam naman po natin, no, na muling nabuhay ang Panginoong Hesus, no? So, bagamat nagkaroon ng magkahalong takot at tuwa, yung mga nakakita, yung mga sila Maria Magdalena, at nag-report at pumunta nga sila sa mga alagad para ibalita na nawawala ang bangkay ng Panginoong Hesus, no? At may nagnakaw. Yun ang unang naisip nila eh. Pero hindi dapat ganang naisip, di ba? Dapat ang unang naisip nila na pag nawala yung bangkay, ibig sabihin muling nabuhay. Amen. So, pero syempre, may kukontra dyan. Noong pa lang na nangangaral ng salita ng Diyos ang Panginoong Hesus, number 1 ng kontrabida, ang mga Pariseo. So, hindi sila naniniwala sa mga pinagsasabi ni Kristo. Kontra sila doon kasi alam nila maapektuhan sila. Amen. At hanggang sa kamatayan, no? Hanggang sa nilibing na nga, talagang pumapasok pa rin yung pagiging kontrabida ng mga saserdote. Amen. Dahil nung makarating sa kanila na yun nga, nawala yung bangkay ng Panginoong Hesus, nireport ito ng mga kawal na nagbabantay doon sa libingan. At ano ang sinabi sa kanila na dapat nilang gawin? Ano yung mga napagmitingan ng mga saserdote na talagang nakipagpulong pa sila sa matatanda ng bayan? Sinuhulan. No, sinuhulan nila ang mga kawal na, ganito dapat ha, ang sasabihin nyo ha, ipamalita nyo, ipakalat nyo, na kaya nawala ang bangkay ni Jesus kasi may nagnakaw. At sino yung nagnakaw? Sasabihin na natin, sino yung kumuha? Hindi pala ninakaw, no? Merong kumuha, yung kanyang mga alagad, kinuha yung bangkay, no? Okay? Basahin na lang natin, no? From verse 13. Ang sabi dito, samantalang at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. Samantalang tutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Yung pala, no? So, ibig sabihin, habang natutulog yung mga kawal, ito namang mga alagad, ninakaw, no? Pinalabas pang magnanakaw yung mga alagad ni Kristo. Amen. And of course, ano sabi nung mga nagbigay ng ganong instruction na paninira sa mga alagad? Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. At tinanggap ng mga kawal yung pera, malaking pera, no? Parang biglang naalala ko yung mga usually na nangyayari sa practical na buhay nating mga tao, no? Sa gobyerno. Dahil since ang mabuting balita tungkol sa paggawa ng mga fabricated stories, pagsuhol-suhol dito, hindi po ba nangyayari yan sa atin? Sa gobyerno. Example lang naman, no, sa gobyerno na nagkakaroon ng mga suhulan o bribery. Kaya nga, ang nangyayari po tuloy sa ating batas, dito sa ating bansa, hindi talaga siya na ipapatupad ng with all honesty, ng maayos, kasi nga, yung corruption sa ating gobyerno ay laganap. Totoo naman talaga yan At luckily, ganun ang nangyayari sa atin, di ba? So, ibig sabihin, hindi lang sa panahon ni Kristo nangyayari yung mga suhulan, yung paggawa ng mga istorya-istorya, hanggang sa panahon natin ngayon. At palagay natin, baka pag dumating pa yung mga generation ng ating mga anak, ng ating mga apo, baka mas lalo pang yung bribery, yung suhulan, mas masahol pa. Pero ano po yung gustong ipaalala sa atin ng mabuting balita? Na huwag nating hayaang
tumbasan ng anumang halaga, anumang pera, o anumang mga bagay dito sa mundo, yung ating pagkatao, yung ating dignidad. Amen. Na minsan mababalitaan na lang natin sa news na itong kilalang artista, kilalang politiko na lamang nagnanakaw pala ng kaban ng bayan. Ipagpapalit yung dignity natin sa pera. May mga tao naman na talagang hindi mo mabibilang dignidad. Kahit gano'ng karaming pera isuhol mo. Di po ba? O kaya naman, minsan sa mga simpleng batas trapiko, di ba? Hindi nawawala yung pag nahuli ka, para hindi ka na maistorbo sa pagkuha ng mga, alam mo na, lisensya mo na kumpiska, andyan yung padulas. Amen? So, minsan parang nagiging parang ano na siya parang normal na lang na hindi natin napapansin na merong nagiging hindi magandang bunga yun. Amen? So, dito sa mabuting balita, sinuhulan yung mga kawal, sabihing ninakaw ang bangkay ni Jesus, ng mga alagad pa niya mismo. Amen? Pinapalabas na walang masama yung kanyang mga alagad, no? Ninakaw. Na hanggang sa, ibang masasabi natin na from conception, mula pa lang sa paglilihi ni Maria kay Jesucristo, andun na yung marami ng mga sagabal hindi ba? Kaya kung alalahanan nyo, nung nagpakita ang anghel na nagbalita kay Maria na siya ay magdadalang tao through Holy Spirit, hindi ba? Anong unang binanggit ng anghel? Huwag kang matakot. Parang si Kristo din, nung siya'y nabuhay, di ba? Sinabi din niya, huwag kayong matakot. Usually, ganyan na nangyayari sa atin Napapangunahan tayo ng mga takot. Kaya kung minsan nakakalimutan na natin yung ating dignidad, nakakalimutan na natin minsan yung mga bagay na dapat nating sundin, nawawala tayo dun sa minsan good manners, good right conduct, di po ba? Pero ipinapaalala sa atin na sa bawat araw, kamukha ng ginawa ng mga alagad na sila ay nagulat. Ano ba sabihin nagulat? Nag-report sila sa mga saserdote na ganito ang pangyayari. Tayo din, everyday, nag-uulat din tayo sa Panginoon. Nagre-report din tayo sa Panginoon sa bawat araw. Kamukha kahapon, March 31, 2024. Ano ba ang naiulat natin sa Panginoon? Ito ba'y walang naganap na suhulan? Ibig sabihin, hindi ba tayo nasuhulan ng mga material na bagay na imbis na gawin natin yung tama, na-bribe tayo? Di ba? Ano ba? Ikaw ba isang government employee, na-bribe ka ba? Na halimbawa, dapat ganito ang bayaran tax ng negosyo mo, pero di ba, kinausap mo yung gumagawa na bawasan na lang at ibigay na lang sa kanya yung halaga na, di ba, yung para bang mas makakatipid, no? Nangyayari yan, no? Di ba? Ibig ko sabihin, everyday, nagre-report tayo kay Lord. Kasi darating na naman talaga yung time na magkakaroon ng paghuhukom. Na kung saan, alam ni Lord lahat yung nangyari sa buhay natin. Ano yung maire-report natin? Parang sa mga talinghaga na napapakinggan natin na umalis yung may-ari ng ubasan, nag-iwan ng ganito o ganyan, di ba? Pagbalik niya, magsusulit, itatanong anong nangyari, na doble mo ba yung ibinigay sa yung salapi, o ibinaon mo lang sa lupa. Yung bang kailangan pala nalagyan natin ng pag-uulat. Na talagang darating yung panahon na mag-uulat tayo, may tawag doon tayo ay ano ba yun sa word ko? Basta tayo mag-uulat na yun na yun. Yun. So, dapat, check din natin yung ating sarili. Kahapon ba ano ang nai-report ko kay Lord?
Amen. Hindi naman talaga yung report na talagang isusulat mo pa o sasabihin mo pa, kundi mismo sa ating isip, sa ating konsensya, ano ba yung mga nagawa ko kahapon? Tama ba? Nakakalugod ba sa Diyos? Ayon ba ito sa kalooban ng Diyos? O hindi ako makapag-report kasi may ginawa akong masama, kasalanan, na hindi talaga kalooban ng Diyos. O masasabi natin hindi tayo nag-report. Ayaw natin mag-report. O, di ba? Kasi nakakahiya i-report natin. Pero dapat dapat pala nating isipin na ang buhay natin everyday ay meron tayong CCTV. Yung mismong Diyos, di ba? Kaya kahit hindi tayo nakikita ng kapwa-tao natin sa mga masama nating ginagawa, maliwanag na nandun yung CCTV natin, yung spiritual CCTV natin. Nakita niya talaga na hindi pa tayo nagre-report, recorded na yun sa Kanya. Kahit sa katerba tayong nilikha niya rito sa mundo, alam niya kung ano yung ginagawa natin. At yun ang nakakatakot na CCTV. Kasi hindi ka makakapag-sinungaling eh. Di po ba? Kaya nga di ba minsan, ang mga anak mo, kung hindi mo sila pinalaki sa aral ng Diyos, magkakaroon tayo ng problema dyan. Kasi kapag hindi mo na sila nakikita, maaari silang gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Diba? Maaari silang mag-report sa'yo ng mga bagay na hindi maganda. Kung halimbawa, nagpaalam sa'yo na, meron po kaming group projects, ganito. Tapos, hindi naman pala, kundi nagpa-pot session pala, o nagda-drugs sila. Diba? Naiiba yung ulat nila, naiiba yung kanilang paalam. Amen? Pero kapag tayo ay may takot sa Diyos, kahit hindi ka nakikita ng magulang mo o kung sino man, alam natin na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Kahit yung simpleng pagtatapon ng balat ng candy, hindi po ba? Wala naman nakatingin, may tapon ko lang dyan. Amen? Paano kung 1,000 tao yung dumaan doon at 1,000 balat din ng candy ang itinapon? Ang dami nun. Di po ba? Nagigets natin na tayo po kasi yung bang anong gusto sabihin hindi ba yun? Ayun, bigla akong naalala yung pagsusulit. Ayun, magsusulit tayo sa Panginoon, magre-report tayo na kung ano man yung ginawa natin. Na kahit walang nakasulat na bawal magtapon ng basura dito, bawal mag-jaywalking, kahit walang nakasulat na ganyan. Kasi naniniwala tayo na nakatingin sa atin ang Panginoon. Pero kung wala tayong matinding pagsunod sa Panginoon, kahit punuin mo yung pader ng bawal umihi dito, bawal magsulat siya sa pader, gagawin ng tao yan. Amen? Kaya may nakatingin man, o wala. Kaya, inaano tayo ng mabuting balita na mag-ulat tayo ng mabuti sa Panginoon. Kasi ano man yung i-report na natin sa bawat araw, sa bawat oras na ginagawa natin, tayo din ang mag-aani nun. Kasi kay Lord, hindi naman pwedeng suhulan eh. Hindi naman natin masusuhulan si Lord na, Lord ganito yung ko pera ko kailangan mapasok ako dyan sa langit. Hindi eh. Yung tao, mababribe natin, pero ang Diyos hindi. Kasi nga, yung kanyang binigay na buhay, hindi ba? Priceless yun eh. Amen? At naiulat naman talaga ang kanyang mga mabubuting ginawa para sa atin. Simula pa lang noon hanggang sa siya, di ba? Hanggang sa kanyang pagkabuhay. Kaya kamukha nitong nasa Bible. Ito, inuulat sa atin, no? Paulit-ulit nating mapapaalala sa atin na ito yung ginawa sa atin ng Ama sa pagmamahal ng Diyos Ama sa ating mga makasalanan. Iniulat niya, sinasabi niya sa atin na ganito na lang yung pag-ibig ko sa inyo, kaya ibinigay ko yung buktong na anak. Na
walang nagsuhol sa kanya, walang, hindi ba? Sa atin din, para bang sinasabi ng mabuting balita, lagi nating i-proclaim yung katotohanan. Yung katotohanan. Kasi sabi niya, di ba, ang katotohanan yung magpapalaya sa atin. Di ba, ngayon, sa social media lang di ba, nauuso yung tawag dito, yung mga fake news. Yung mga, di ba, minsan sinasabi, ito yung i-report mo ha, huwag mo sasabihin yung totoo, kailangan ito yung i-report mo, kailangan pagandahin mo yung image ng artista na to, o ng produkto na ito. Amen. At yun yung gusto ng Diablo. Yung hindi maiulat, hindi maiproclaim. Hindi, yung gusto ng Diablo, yung hindi ka makarinig ng mabuting balita. Para na sa ganun, nasusuhulan tayo ng Diablo. Amen. Actually, yung pagtuksok-tukso lang sa atin ng Panginoon, ng Diablo, sinusuhulan na tayo niyan Sinusuhulan na tayo, eto yayaman ka dito. Kapalit nito ito. Diba? Kaya kung minsan isipin natin, minsan wag tayong maiinggit sa mga taong nakikita natin na at siya yaman-yaman niya. Diba? Samantalang ako, ganito, nagsisikap ako, hindi ako umaasenso sa buhay. Amen. Huwag natin kakalimutan na sa panahon na tinukso si Jesus, kahit ang Diablo, inoffer din niya ang kayamanan ng mundo kay Kristo. Diba? Sabi niyo, tingnan mo yan. Yung mga kaharian na yan, yung kayamanan, bibigay ko lahat sa iyo yan, sambahin mo lang ako. Anuhin mo yung mayaman ka. Yung pala, isa ka palang corrupt na government officer, no? Opisyales. Amen. Na yung sinasabi mong kayamanan, nanggaling pala sa kasamaan. Amen. Kasi kaya din mag-offer ng Diablo ng mga bagay na kayamanan, kasikatan. Kasi binubulag niya tayo. Kasi alam niyang likas tayo makasalanan. Pero, salamat na lang sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kasi nagpapaalala sa atin yun na napagtagumpayan na ni Kristo ang lahat. That Jesus Christ is a victorious God. Na hindi pwede yung suhol-suhol. Yung nga yung tinatabing pag mali, mali, pag tama, tama. Kaso, tayong mga tao, binigyan tayo ng free will ni God. Na, yun nga yung free will natin, yun yung magagamit natin. Actually, ang free will natin ay isang kapangyarihan. Matuturing natin kapangyarihan yan Free will, kasi pwede tayong pumili ng tama at pumili ng mali. Pero, syempre, kailangan yung power na yun, kapangyarihan na yun, dapat sa Diyos natin ginagamit sa kabutihan. Amen? Kasi, pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung free will natin, magkakaroon ng tinatawag na God's will. Kaso nga lang, sa panahon ngayon, puro human will. Yung gusto natin, ang nasusunod. Di po ba? Kaya hindi tayo makapag-report, makapag-ulat ng mga mabubuting gawa na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Siyempre, yung mga mabubuting gawa na yan, magsisimula yan sa pag-ibig natin sa Diyos. Hindi naman tayo pwedeng gawa na ng mabuti dahil sa mga personal nating intensyon. Dapat kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, kasi dahil mahal natin ng Diyos, hindi dahil sa natatakot tayong mapunta sa impyerno o whatever, kundi dahil mahal natin ng Diyos. Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya salamat na lang, no? Ito na naman, natapos na naman ang mahal na araw. Simula na naman tayo sa, diba, sa mga panibagong mga pagbasa. Muli na naman tayong makakarinig ng mga mensahe mula sa mabuting balita. Pero ano ang gustong ilagay sa ating puso? Na sana huwag masayang yung buhay na ipinagkaloob ni Kristo para tayo ay iligtas, para tayo ilapit sa Ama, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Mahirap kasi na halimbawa, bigla na lang tayong kunin ni Lord, tapos pagdating sa paghukom,
puro ang ire-report natin galit, pandaraya sa kapwa, pagnanakaw. Amen? Kaya sana ituring natin na ang bawat araw ay maganda yung naihahain natin sa Diyos. Although talagang parang di ba, talagang nandun yung katotohanan na kapag lalo kang lumalapit sa Diyos, lalo ka rin linalapitan ng dyablo. Sabi nga, hanggang tayo humihinga, pabalik-balik lang naman ang dyablo dyan Pero wag natin kakalimutan na defeated na yan Talo na Talo na ang dyablo Talo na siya Kung tutusin din naman yun, talaga tayo pwedeng pagsuhulan o nakawan Kasi nga meron tayong kapangyarihan na umayaw. Kasi napagtagumpayan ni Kristo ang lahat. Kaya naiintindihan ng Panginoong Hesus yung mga damdamin natin na naglulungkot, nagagalit, umiiyak, nagiging masaya. Kung nagawa ni Kristo yun, magagawa din natin yun. Amen. Basta lagi lang natin iisipin na mas magibabaw yung kanyang kalooban kaysa sa kalooban natin. Kasi nga, whether we like it or not, talaga nandun yung katotohanan na mas lagi nating pinipili yung gusto natin. Nandun yun Kaya hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos kasi lagi nating iniisip, ito yung gusto ko, dito ako masaya. Bang nagkakaroon tayo ng tawag dito yung sariling rules, sariling laws, diba? Kaya hindi natin masunod yung kalooban ng Panginoon. Amen. So, kung minsan iisipin mo din na ang kasalanan dito sa mundo, kung susundin lang natin siguro yung universal rule. Ano ba yung universal rule? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Siguro, lihis tayo o hindi na natin na naisip niya na magkasala. Kasi, kung ayaw mong nakawan kita, di wag mo akong nakawan. Kung ayaw mong murahin kita, di wag mo akong murahin. Di ba? Ganun lang naman yun, di ba? Kasi minsan tayo, mabilis tayo magmura, manghusga ng kapwa, pero pag tayo na minumura, hinuhusgan. Ayaw natin, no? Pero salamat na lang. Salamat na lang at ang Panginoong Hesus ay nagpakita ng kanyang karakter na dapat natin tularan. Isa siyang, firm siya di ba? Pag sinabi niya Hindi mo siya pwedeng suhulan, tsaka talagang magaling siyang sumagot, magaling siyang mag-react. Amen. Natatandaan nyo na si Magdalena, di ba? Nahuli sa pangangalo niya, di ba? At sa batas, kailangan batuhin yan hanggang sa mamatay. Pero hindi siya sumagot, di ba? Medyo tumahimik muna siya. At nung nagsalita siya, ano yung nakaka-amaze na sagot niya? Sinong walang kasalanan unang bumato? Amen, no? Talagang safe yung answer niya. Amen. So, nawa ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay magkaroon ng buhay sa atin. Kasi talaga naman ang binubuhay sa atin ng bawat mabuting balita ay yung ating spiritual na kaugnayan sa Diyos. Kasi, buhay nga tayo physical, pero patay tayo spiritual, ano bang mas mahalaga? Ang katawang lupa o yung ating kaluluwa? Amen. Although both yung mahalaga, pero ibig sabihin, kung mas matindi yung ating spiritual na kaugnayan sa Panginoon, yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa Diyos, dala niyan yung katawang lupa natin. Pero kung mas mauuna yung katawang lupa natin, tapos yung espiritu natin, hindi natin pinapa-active. Kasi everyday tayong kumakain ng physical food. Everyday din tayo nagkakasala Kaya kailangan, nare-remind tayo ng salita ng Panginoon. Kasi, tulad ng kagabing gospel, no, nabanggit ko yung sa Colossians chapter 3 verse 4, Colossians chapter 4 verse 3,
na si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Amen. Si Kristo ay muling nabuhay kasi si Kristo ang talagang totoong buhay natin. Amen. Na tayo nilikha ng Diyos para sa Diyos. At kailangan mamatay din tayo para sa Diyos. Yun nga lang, ang dami ng tawag dito sa mundo, ang dami ng umaagaw ng atensyon natin eh. Kaya minsan nakakalimutan na natin talaga, ano ba talagang katuturan natin dito sa mundo, ba't tayo nilikha? No, marami nang finifeed ang diablo sa atin na pwede makapagpalayo sa atin sa Panginoon. Pero, nasa sa atin na rin yun. Kaya nga may free will, diba? Para piliin natin ng kusa, ng walang pilitan, yung pagsunod natin sa Panginoon. Amen? So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay, na kung saan napagtagumpayan mo na ang lahat. Nawa, Panginoon, kami din muling mabuhay ang pag-ibig namin sa iyo, muling mabuhay ang pag-asa namin mula sa iyo. Mga bagay o parte sa aming pagkatao na namatay na dahil sa aming kahinaan sa kasalanan. Panginoon, tulungan mo kaming mabuhay ito at mag-alab sa pamamagitan ng pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Nawa, hindi kami masuhulan ng mundong ito kapalit ng aming kaluluwa. Nawa, Panginoon, patuloy kaming hanapin ang katotohanan mula sa iyong salita, Panginoon. Lagi nawa naming isipin na ikaw, Kristo, ang tunay na buhay namin. Nawa, Panginoon, mas manggibabaw sa amin ang pag-ibig namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan sa pamamagitan ng kalakasan mula sa iyo, Panginoon. Na itakwil namin ang kasamaan at ang katotohanan mula sa iyong salita, ang aming panampalatayaan. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga taong may karamdaman physically. Ikaw, Panginoon, ang nakababatid ng kanilang mga nararamdaman. Panginoon, kagalingan mula sa iyo ang aming hinihingi. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, panalangin namin ang mga kahinaan naming spiritual, ang kasalanan na patuloy naming ginagawa na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming ang mga ginagawang kasamaan ng diablo ay patuloy naming maitakwil sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Idinadalangin ko, Panginoon, namin ang buong mundo, Panginoon. Nawa, ang muli mong pagkabuhay ang magsilbi upang ang mga digmaan, ang mga alitan, ang kasamaang lumalaganap sa mundo, lalo na sa social media, ay babatid namin na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paintulot sa tukso at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan ng iyong muling pagkabuhay. And of course, huwag kaming masuhulan ng mga material na bagay sa mundo na ito kapalit ng pananampalataya o pag-ibig namin sa iyo. Amen. So, ang Word of God, Daily Gospel at Facebook Live ay mula po Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi. At kapag Sunday po ay alas 3 ng hapon. So, minsan naiiba po yung time, depende po sa schedule ng inyong abang lingkod o sa mga guest preacher po na minsan po ay nai-invite natin.
And kung hindi nyo po naumpisahan ang Monday Gospel, pwede po kayong muling bumalik doon sa timeline ko, no? Or kaya sa YouTube channel ko po, type nyo lang po yung Angelica Dorde at pa-subscribe na rin po. And of course, tubarin din po natin ang Great Commission, yung pagpapalaganap ng mabuting balita. Pakishare na lang po itong Monday Gospel sa inyo pong timeline o sa inyong mga group chat, no? Para may palaganap natin ang mabuting balita. Napakadali na po yan, no? Paklik-klik lang po tayo, may share na po natin. At wag po natin ikahiya yun, kasi yun ang naging misyon ni Kristo na dapat pinagpapatuloy pa rin po natin. Amen. Kasi itinuturing po natin itong spiritual food. Kailangan natin ng spiritual food, hindi lang physical food. So, kung ibibigay po ni Lord ng April 2, 2024 Tuesday Gospel, muli sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita. Kaya nga mabuting balita kasi mula sa Panginoon. Hindi ka mukha nung tayo sa YouTube, sa TV, minsan iba bad news. Kaya dapat kung gusto nating makarinig ng mabuting balita, lagi po tayo magkaroon ng interes na isama sa schedule natin ang pakikinig ng Daily Gospel. So maraming pong salamat, and to God be the glory.